Sa nakaraan nga nating ginulat ng ating bida ang receptionist sa dina nitong sobrang daming Magic Beast core na hindi normal nga daw ito sa isang kakaunang subok lang na individual tapos isa pa raw high school student ang ating bida. At may panibagong mission na naman kinuha nito para nga bukod sa marami itong makuhang Magic Beast core magkaroon din ito ng experience sa pakikipaglaban at magamit ang mga natutunan niya. At dito na nga naharap nila ang Earth Dragon na mas malakas na halimaw na ditulad sa mga naunang nakalaban ng ating bida. Dito din pinamalas ng leader nila ang kakayahan nito kung bakit siya ang leader ng kanilang raid mess ayon at madali nga lang nito naputol ang ulo ng Earth Dragon. At di nila inasahan ang mga sumunod na pangyayari dahil di po pala napatay ang halimaw aakma itong dadakmin ng kapitan nila kaya napasigaw silang lahat. Buti na lang mabilis din ang ating bida na gumawa nag-aksyon at tinuluyan niya itong halimaw sa tamang oras at naglikha naman ito ng malakas na pagsabog. At dito na rin makikita ang pag-traitor ng isa nilang kasamahan na nagawa nitong saktan at pahirapan ng kanilang leader sa pagsaksak nito ng dagger sa tagiliran nito. At hindi nga lang ito ordinaryong pagsaksak na na-reveal pa ng kanilang kapitan na may lason nga daw ito. Nabisto nga ng ating bida ang kagagawan ng taong sumaksak sa kanilang kapitan kaya nag-init ito at pinagbabato ang ating bida ng mga dagger nito. Di naman nagpapabe ang ting bida kaya naman nung nasa ere ito ginawa nga ng ating bida na kalamangan ito at ginamitan ng laser skill ito at tumagos pa sa katawan nito. At hindi na din nakapidyo ang kasamahan ganitong kalbo at sumugod ito sa ating bida. At pinaulanan naman ng ating bida ito ng suntok na may mana at walang nagawa itong malaking elbow na pasugod sulong-salo nito ang suntok ng ating bida. Nagulat nga ang lahat na nakanood sa labanan nila dahil sa ginawa ng ating bida. Dahil bulagta ang kalaban at nakita nang may nanalo na. Isa naming malakas na hiyawan sa sumunod na eksena na tila nasa loob nagkompetensya. At nagkaroon na nga ng linaw dahil sa isang announcer na pinapakilala nagwe-welcome sa lahat patungkol sa entrance exam na ito nga rin ang kinaaabangan ng ating bida para maipamalas sa lahat ang mga manunood kung ano na ang antas ng ating bida lalo sa mga classmates nito na pinagtawanan siya. Pinakita na nga kung ano ang mangyayari sa competition dahil pinakita ang brokat at isa lang ang tatanghalin na panalo. Excited na nga ang announcer sino daw ba ngayon daw na taon ang tatangahalan na number 1 at tinatanong ito ang mga manunood sino daw ang gusto nila isiga daw nila ang pambato nila. At nagsimula na nga ang elimination match pinapakita ang nangyayari sa arena number 1. At naghihiyawan na sila sa sobrang excited at pinakita na rin ang nangyayari sa iba pang arena na sabay-sabay ang paglalaban sa ibang area sa round 1. At sa nangyayari naman sa number 6 arena at lahat ng manunood ay nagagalit di pala samiput ang kalaban pa nito. At napapalunok na itong announcer na kung hindi pa raw sisipot ang kalaban nito sa oras na natapos ma-forfeit ang laban at tatanghalin na panalo itong manlalarong nasa stage. At pinakita na nga itong contestant na natira sa stage at pinakita ang lakas nito sinasabi ng babaeng di daw nito masisisi ang mga kalabanan nito dahil sa kanyang kapangyarihan. Pati nga ang mga manunood ay nadidismaya sa mga nangyayari wala daw bang dignidad itong kalaban niya na di man lang humarap at lumaban man lang kahit alam niyang di siya mananalo. Akmang pipito na ang referee at tatanghalin na kung sino ang panalo kaso may kakaiba silang tunog na narinig. Kaya naman ang ibang mga expert naramdaman din daw ang malakas na aura at napatingin sila kung saan ito nanggagaling at nagugulat sila. Napapatingin na rin ang lahat kung ito daw ba ay isang individual na pabulusok sa arena. At pinakita na nga kung sino itong pabulusok sa stage mukhang ito ang ating bida ang hinihintay nilang kalaban at nagugulat sila na anong skill daw ang pwedeng magpal-iPad sa isang tao. Tapos bumagsak na nga itong individual na nakita nilang may malakas na aura at nakalikha ito ng malakas na impact sa lahat pati ang kaharap nito sa stage ay nahirapan sa nalikhang impact ng individual na kalaban niya. At nagugulat nga itong ano daw ang mga nangyayari at sino daw ba ang dumating ito daw ba ang kakalabanin niya. Nag-iisip pa lang itong babae nang bigla matching ito na may parating na atake sa pagmumuka niya. Tilapon nga ito dahil sa sipa ng isang nilalang. Nahiyandi nga nito na bigyan ng pagkakataon para dumpen siya. At pinakita ito pala talaga ang ating bida at sarkastiko nitong sinasabi na munak na daw siyang di makaabot buti na lang nasipa daw niya ito at next year na daw na lang ito sumali ulit pero ngayon daw sakaniya daw ang taon na ito. Knockout naman itong babae at sinigaw na sinong nanalo sa nangyaring mabilis na laban.
Nagsigawan nga ang mga manunood at sino daw itong malakas na manlalaro dahil nagagawa daw nitong lumipad. At pinakita naman na ang status ng ating bida at ang overall fitness nasa 226 na. At ang monster template ng Team Bida Savage Trace Demora at ang compatibility nasa 20% na. Nakakaloko namang reaksyon ng ating bida na buti na lang daw binigay sa kanya yung core ng Earth Dragon kaya naman laki daw ng tulong sa kanya kaya daw ngayon di na siya nahihirapang magpa-level up. Nakikita natin na tumaas na ng bracket ang ating bida at next na kalaban nito si Long Tao naman. Ganun pa rin ang nangyari dahil nagawa ng ating bida na matapos ulit ang kalaban nito ng mabilis at mabilis umakyat ang ating bida sa bracket. At nung nakalaban nito ang kahanay niya sa bracket na si Long Tao ganun din. Ang kinalabasan pinamalas nag ating bida ang malasete nitong one punch kaso sipa naman ang sa ating bida. Kaya nga naman ang bilis nilampaso ng ating bida ang mga kahanay nito na walang nakapantay sa lakas ng ating bida. Nakakuha nga ng atensyon ang ginawa ng ating bida at nakakuha ito ng kagalakan sa mga manunood at nagugustuhan nila ng ginagawa ng ating bida. Kaya nga din naman sa pinamalas ng lakas ng ating bida pinagkaguluhan na ito ng iba't ibang school na nauparin ang ating bida ng mga magagandang papabor sa ating bida at mga media rin na nag-i-interview sa ating bida kung ano daw ang mga naging paghahade daw ng ating bida sa mga laban nito at di nga alam ng ating bida sino ang uunahin kita naman rito sa pagmumukha niya na naguguluhan pero nagugustuhan naman ang mga nakikita nito. May nakakuha naman ng atensyon ng ating bida na may nagtanong dito kung may napili na ang papasukan na university raw ang ating bida kaya napalingon ito sa nagtanong. At lakas loob na ipagmalaki ng ating bida ang gusto nitong pasukan ito nga daw ang Wado University. Kaya nga ang mga babait na representative ng mga schools kanina nag-alisan dahil hindi interesado ng ating bida sa kanila at binubush na nila ang ating bida na matatalo daw ito kaya nga gulat din ang ating bida at nasasabi pa ng iilan na pagbutihin na lang ng ating bida raw at baka raw kainin nito mga pinapakitang kay abangan daw ng ating bida. Kahit na baliktad ang mga naririnig ng ating bida natutuwa pa rin ito dahil di pa daw nilalabas ng ating bida ang secret na lakas nito kaya mas marami daw ang gugustuhin pa siya after ng laban dahil alam daw ng ating bida na qualified ito na makapasok daw sa Holy Land. Laking gulat naman ng ating bida nang biglang may mga taong nagsalita sa likuran ng ating bida at nagpakilalang taga-Hunter Association sila nandito raw sila para ma-reevaluate ang level ng ating bida. Agad nga nilang na-re-evaluate ang ating bida habang binabasa ng kalbo ang results nasa likod naman ang ating bida na nakikinig at sinasagot din mga iba pang tanong ni kalbo na nagugulat ito na umabot na daw sa 9th level ang martial arts ng ating bida at sa murang edad ng ating bida tinataglay niya ito at sabi ng ating bida inaakusahan ba ng ating bida siya na nandadaya kaya daw biglang e-reevaluate siya. At din naman sinagot ito ni Kalbo bagkus tinatanong pa ang ating bida na about sa pagpunta-punta ng ating bida sa dungeon kahit malapit na ang entrance exam. Nakakatawa naman na sumagot ang ating bida nagpupunta daw siya sa mga nakakatakot at mapanganib na dungeon para daw hanapin ang sarili niya at bago pa raw namatay ang tatay ng ating bida binilinan daw ito na kailangan daw magpalakas ito para di daw ito mahirapan at mabuli pero maging maayos na nilalang ang ating bida para naman nawiwerduhan si Kalbo sa ginawa ng ating bida dagdag pa ng ating bida dahil daw sa sinabi ng tatay niya nagsikap ang ating bida at magawa nito maalis ang genetic lock ng ating bida sa pumipigil sa lakas nito. Bigla naman nag-iba ang mga pagmumuka ng mga nag-reevaluate sa ating bida at kabado silang nagtanong totoo ba daw ang sinabi ng ating bida na limit ng ating bida sa genetic lock nito na tanggal nito. Kaya naman nag-carry pa ang mga takbo nito at pabalik sa Hunter Association dahil agad daw nilang ere-report ng mga nalaman nila at sabi ng ating bida na gulat din sa reaksyon ng mga ito at mukhang napasama daw ba siya sa mga na-reveal nito o okay lang daw ba. Nakita naman na nag-live sa social media ang mga parents nito pati ang teacher niya sa cellphone kaya nga natutuwa sila at mag-iingat daw ang ating bida at proud daw sila sa mga nangyayari sa ating bida galingan daw pa nito. Kaya nga habang pinapanood ito ng ating bida nag-iisip ang team bida na laki daw ng kinikita nila habang ini-interview sila. Bigla naman nalungkot ng team bida na wala daw totoong nag-aalala sa kanya at wala man lang na totoong sumusuporta sa kanya. Pinakita naman ng kanyang guro na nanggigil sa panunood sa stream ng laban sa entrance exam competition. Dumating na nga ang another promotion round at nagsisigawan na ang madla at ang ating bida ay nasa stage na.
At ang makakalaban ng ating bida ay mula sa An City na number 3, Idol School Luozuan ito. Kaya nga ang ating bida wala sa condition parang inis sa mga nangyayari kaya sabi nito na may pag-alit na hahayaan daw nitong mauna itong kalaban niya. Kaso Nainas ang kalaban nito di ba nito daw alam ng ating bida kung sino daw pinapauna at kinakalaban daw niya. Wala daw sisihan kung siya ang pinona ng ating bida pag namatay daw ito wala na daw chance kaya nga nag-transform agad ito at nag-activate ng bloodline. Kaya nga ang bilis nito sumugod sa ating bida para kitilin ang buhay nito at ginamit niya ang martial art Dashang Lightning Claw at kitang-kita nga na di ito birong lakas ang pinapamalas pero ang ating bida ay wala siyang ginagawa kahit alapit na ang atake nito sa kanyang pagmumuka. At kahit malapit na sa pagmumukha ng ating bida ang ginagawa ng kalaban ng ating bida at wala pa itong reaction kahit nasa kapahamakan na. Kaso kahit anong lakas ng kalaban ng ating bida pinakita nito na iba pa rin ang level ng ating bida at kahit nasa normal form ang ating bida kayang-kaya nitong makipagsabayan at nagawa nitong mahawakan ang palad ng kalaban at pilipitin. Kaya nga nainda nito at kinabahan ng kalaban ng ating bida at alam nito na sa panganib siya. At sa sobrang lakas ng ating bida napaluhod na nga ito tapos nagawa ng ating bida mapawalang bisa ang activation ng bloodline niya at naging normal ito at may gagawin ang ating bidang atake rito. Grabe ang ginawang atake ng ating bida naglika ito ng malakas na pangyanig at sulong-salo nito ang ginawa ng ating bida at sobrang tumahimik ang bomb alot sa paligid. At nagsigawan na nga ang lahat at ang ating bida ay tuwang-tuwa at naghampas sino pa raw ang pwede niyang kalabanan yun na ba lahat. Sobrang bilis nga lang tinalo ng ating bida ang kalaban nito nang walang kahirap-hirap. Pinagkaguluhan na nga ng media ang laban at ating bida at ang mga nag-live stream ay daming views dahil sa Rising Star na ating bida. Kaya nga sa mga pinakita ng ating bida sa competition daming nagustuhan ang performance niya at nagustuhan siya ang mga manunood. Habang binubuhat ng mga staff ang huling nakalaban ng ating bida meron naman isang individual ang nakakuha muli ng atensyon ng ating bida. Candidate din pala ito dahil nasabi nga ito na tatalunan daw niya ng ating bida sa pagharap nila sa final round. At makikita rin sa pamumukha nito ay excited siya. Di lang sa mabilis na tatalo ng ating bida ang mga kalaban nito kundi nagagawa pa nitong makuha ng atensyon ngaon ng mga malalaking media networks. At ito naman ang nangyayari sa iba pang laban at sinasabi na ng announcer na ito daw ang pinakahihihinti ng lahat na laban. At ito daw laban ng mga Gainwis Beauties. Kaya pinakita na nga si Kay Sholang at may kilala daw ito sa ngalan na Queen ng Ancheng Second Senior High. At kaya pala talaga laban ng Genius Beauties at kalaban nito si Liu Qingzhou ang unattainable flower ng Ancheng First High naman kaya nga naghihiyawan na nga ang manunood. Kaya nga naman inumpisahan na nila ang kanilang laban at nagpito na ang referee. Di na nga ito nakapaghintay si Queen at ito na ang unang sumugod at para tapusin ang laban. Di naman nagpabe si Liu at nag-ready rin ito ng kanyang teknik na martial skill Family Secret Art Sutra of Transient Splendor. Biglang ang nawala si Liu sa pagsipa ni Queen na akala niya makakatama na siya at makakalamang. Bilis nga nitong nawala kanina at nagulat sila na nasa itaas na rin ito at nahirapan itong si Queen buti na lang kahit ganun maayos pa rin itong nakalanding at di inasahan ni Queen ang ginawa ni Liu. At after naman itong si Queen Lamandang mabilis ulit itong napaka-counter at gumamit ulit ng isang teknik na Howling Gale Step at mukhang lalanding erin ito kaliu. Kaso sinadia ay iyo na maging open ang katawan niya meron pala itong nahandang trap sa kamay ni Queen at nagawa nitong moalang bisa ito. Kaya nga kinabahan na si Queen sa nangyayari di ito inasahan ang mga pangyayari hindi nga daw niya ito maalis. At sobrang nakaramdam din ng takot si Queen kasi may parating na atake ni Liu na papunta sa pagmumukha nito na sobrang lakas nga nito pagdamapo. At nagsigawan na nga ang lahat pati ang announcer ay excited na dahil may mananalo na daw. At biglang may umungol na isang tiger na malakas at nagulat ang lahat. Ito pala si Queen at nag-full equip na ng awakening bloodline niya. Agad naman tuwang-tuwa ang mga manunood sa mga napapanood nila dahil goling nilang dalawa magpamalas ng lakas at si Queen ay dumstansya na naman kay Liu. Tapos hinamon naman ni Queen si Liu na gamitin rin daw nito ang bloodline transformation niya kaso di ito pinapansin ni Liu tama na daw ang paglalaro nito na parang ng asar lang. Na-insult naman si Queen din aman daw ito nakikipaglaro at humanda daw si Liu na mamatay kung di daw ito magseseryoso tanggapin o nito ang katotohanan pagkatapos ng laban nila.
Sinabayan nga ito ni Liu at gumamit ulit ang secret art ng family nila at mukhang nagseryoso na rin para di isipin ni Queen na minamaliit na naman siya. Ginulat nga ni Liu si Queen dahil dalawang agkasunod na teknik pinakawalan ni Liu at tila sasaluhin iya ito ulit ng buong buo. Kaso di pa rin nga nagpatalo si Queen dahil aatake nga ulit ito at sasabayan ang teknik ni Liu. At si Liu di rin ito nagpatalo dahil panibagong teknik na naman ito ang Primordial Chaos Jade Finger. At nagsalpukan aga ang mga atake nila at nag-create ng malakas na pagyanig at maliwanag na liwanag. At pinakita nga ang salpukan ng dalawang nagtatagisan ng lakas at di nila alam sino ang mananalo ay kanilang dalawa. Kaya nga mga manunood ay nag-aabang sino daw ang nanalo sa kanilang dalawa. Pagkatapos ang makapal na usok unang nagpakita na nakatayo na wasak peren ang madamit ay si Queen. Kaso ang straight na tingin ni Queen ay mukhang umikot ang mga mata nito. At pinakita na pabagsak ay si Queen at si Li Wei pala ang nanalo sa salpukan ng matindi nilang laban kaya nagsigawan na ang lahat. Habang pinapakita si Liu sinisigaw ng announcer na si Liu Qingzhou ang nanalo sa laban nila at di makamayaw ang sigawan sa paligid. Pinakita naman ang panibagong selection ang maglalaban mula sa top 8 na a-advance sa tournament. Pinakita na nga ang ating bida ang unang bumunot sino ang makakalaban nito. Pinakita na nga ang ating bida ang unang bumunot sino ang makakalaban nito. Ang nabunot nga ng ating bida ay letter A. At merong lumapit naman sa ating bida na napakalaking binate na si Shen at nasa group A din daw ang nakuha niya at makikita na sobrang laki ito at ang ating bida ay nasa tiyan lang ang tangkad ng ating bida rito sumagot naman ang ating bida at napatingin rito na unga daw pwede daw silang maglaban sa future eka ng ating bida. At bago daw ang pangalawang laban anood muna daw sila sa unang laban na nagsisimula na daw ngaon ito nga tinuro ng malaking binate na si Shen na ito at dagdag pa nito ang unang laban sina Luo Shi kalaban nito si Chuzhou naman. At pinakita naman na sobrang nahihirapan na ang kalaban nito habang nagre-release pa rin ito ng nakakatakot na aura at nanginginig na ang kalaban nito. At si Chuzhou pala itong nanalo nito dahil nag-surrender na itong kalaban niya. Kaso di nga naman natuwa ang principal ng Feng Private High na dami daw niyang natalo ngayon pa raw. Seryoso naman na nagtanong ang ating bida kay Shen ano daw kung magkukopera siya kay Luo Shi ika ng ating bida. Humble naman nagsalita si Shen sabi nito kung sakanya ito daw ay class president ng martial art club ng Qingfeng Private High at sa combat daw ay kahit daw magtulungan yung dalawang kasama niya ay mahihirapan daw na mapatumble niya sabi ganito ang mga ganitong information na humble pero may confidence na malakas nga itong si Shen. At nagpaliwanag si Shen sa nararamdaman nito mula sa ating bida na hindi daw normal ang ating bida at may mapanganinbi sa loob ng ating bida na nakakatakot daw at nararamdaman nito na kayang-kaya daw nitong matalo siya pag nag-all out ang ating bida at parang ito daw ay bulkan na pag pumutok ay nakakatakot ga daw talaga. Nagsalita na si Shen at tinatawag na daw sila sa stage terror na daw na nakangiti pa. Naghiyawan na ng manunood habang pinapakilala ang next match sa Top 8 Advancement Tournament. Nagseryoso ang dalawa at excited sa match-up nilang dalawa at pinapakilala na silang dalawa si Shen Guan ng Qingfeng Private High laban sa hihinang Ancheng First Senior High at hiyawan ng buong arena. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan nagtagisan na nga sila ng lakas at makikita ang pagkawasak ng Arion sa pinapamalas ng dalawa. At may ginawa nga si Shen na lubos na ginulat ng ating bida na ito na yata ang makakasira ng winning streak ng ating bida. Makakaya pa kaya ng ating bida na makatayo at manalo pa sa kabila ng ataking natanggap nito. At may nakakatakot na puwersa ang bomb alot sa ibang lugar na may masamang mangyayari sa kasalukuyan. Kaya naman kung gusto pa nating makita ang parating na susunod sa kwento maaari tayong mag-like at mag-comments at palambing na din ng subscribe dapat naka-bell all para always updated tayo sa darating na uploads kaya naman muli maraming salamat sa suportang tunay.